ang ATR-72-600 MPA Long Range Maritime Patrol Aircraft ng Philippine Air Force dumating na sa Pilipinas. Ito nga po mga idol ang pinakabagong long range maritime aircraft ng ating bansa at meron nga pong 2 units na biniling ganito. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Po ang ATR-72-600 MPA noong May 25, 2025 sa Pilipinas. Huli nga pong namataan ang eroplanong ito na nagland sa Thailand bago ito tuluyang tumungo sa ating bansa. Ang eroplanong ito mga idol ay sasailalim sa iba't ibang checks at testing sa ating bansa bago ito tuluyang i-induct sa serbisyo. Tinitingnan pa nga po mga idol kung ang eroplanong ito ay i-assign ba sa 300 Air Intelligence and Security Wing kung saan inaasahan itong i-operate bilang isang intelligence, surveillance at reconnaissance aircraft ng Philippine Air Force. Ang ATR-72 na ito mga idol ay imbis na magiging maritime patrol aircraft ay inaasahan nga po itong magiging special mission aircraft ng Pilipinas. Kung maalala nga po natin mga idol, inanunsyo ng Elbit Systems na ang eroplanong ito ay magkakaroon ng Advanced Mission Suite, Mission Management System, Electro-Optical, Radar, Signal Intelligence at Communication System. Kaya't inaasahan niya po dito mga idol na bukod sa isang maritime patrol aircraft ito ay gagawa rin ito ng mga ground surveillance. Bukod dyan mga idol ay nagpahayag nga rin po ang Philippine Navy na gusto rin nilang magkaroon ng maritime patrol aircraft sa ilalim ng Rehorizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Dito nga po inaasahang magpo-procure din ang Philippine Navy ng kanilang sariling maritime patrol aircrafts. At base nga po sa mga impormasyon, ang maritime patrol aircraft na ito ay dapat mayroong anti-submarine warfare capabilities. Bagamat na i-deliver na nga po sa Pilipinas ang mga ATR-72 ay hindi pa nga rin po ito kumpleto dahil meron pang mga kulang na systems na dapat i-install dito. Ang installation sa systems na ito mga idol ay nakadepende sa availability ng pondo para sa Philippine Air Force. Dito nga rin po nakabase kung ano ang final mission profile ng mga eroplanong ito para sa ating bansa. Mga idol ng mga long-range maritime patrol aircraft ay bagay nga lang po para sa Pilipinas lalo pat napapalibutan tayo ng katubigan at kailangan nating magpatrolya sa ating mga teritoryo. Hindi na nga po nababagay ang mga eroplano ng ating bansa sa ganitong klaseng misyon kaya't kailangan nang bumili ng Pilipinas ng mga purpose-built na aircraft para dito. Sa kasalukuyan ay 2 units nga po ang binili ng ating bansa at isa pa lamang ang dumarating sa Pilipinas. Kaya't abangan nga po natin mga idol ang isa pang unit ng maritime patrol aircraft na parating na rin sa ating bansa. Magagamit nga po ito ng Philippine Air Force sa iba't ibang klaseng misyon lalong-lalo na sa pagbabantay sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Alam naman nga po natin na mas uminit na ang tensyon kontra sa China kaya't kailangan nga po na mga karagdagang assets na magagamit ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!